Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Charles Lester at kasama ko sina Mark at Troy. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mahalagang sanhi ng ikalawang digmaang pangdaigdig, isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Tama, Charlister. Hindi basta na lang sumiklab ang digmaan. Ito ay bunga ng iba't ibang pangyayari at desisyon ng mga bansa. Simulan natin sa kasunduan ng Versailles. So ang kasunduan ng Versailles noong 1919 ay ang formal na pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ngunit sa halip na magdala ito ng kapayapaan, nagdulot ito ng matinding galit sa Alemanya dahil sa mabigat na parusa tulad ng pagbabayad ng danyos, pagkawala ng teritoryo at pagbabawas ng kanilang mga sandata. Dahil dito, maraming Aleman ang nakaramdam ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ito ang naging daan sa pag-angat ng mga lider na nangakong ibabalik ang lakas ng kanilang bansa. At dito na papasok ang pag-angat ng diktadorya. Sina Adolf Hitler ng Alemanya, Benito Mussolini ng Italia at Hideki Toho ng Japan ay umusbong bilang makapangyarihang pinuno. At ginamit rin nila ang krisis sa ekonomiya at politika upang makuha ang suporta ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng propaganda at pagkontrol, naitatag nila ang pamahalaang authoritarian na naging agresibo sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Ngunit may isang organisasyon na dapat sana'y pumigil sa ganitong agresyon, ang Liga ng mga Bansa. Sa kasamaang palad, nabigo ang Liga ng mga Bansa. Wala itong sapat na kapangyarihan upang ipatupad ang mga desisyon nito at wala rin itong sariling hukbo. Dagdag pa rito, hindi sumali ang Estados Unidos at ilang mga bansa tulad ng Alemanya, Italia at Japan ay hindi sumunod sa mga patakaran. Dahil dito, hindi napigilan ang mga pananakop tulad ng ginawa ng Japan sa Manchuria at ng Italia sa Ethiopia. At sa huli, ang direktang sanhi ng pagsiklab ng digmaan ay ang pag-atake ng Almanya sa Poland noong Setyembre 1, 1939. Gamit ng estratehiyang Blitzkrieg o tinatawag nilang kidlat na digmaan, mabilis na sinalakay ng Alemanya ang Poland gamit ang pinagsamang lakas ng hukbong lupa at himpapawid. Dahil rito, napilitan ng bansang Great Britain at France na magdeklara ng digmaan laban sa Alemanya. Ito na ang opisyal na pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Sa kabuuan, makita natin na ang digmaan ay hindi lamang bunga ng isang pangyayari. Ito ay resulta ng magkaugnay na salik, mga kasunduan, lider, organisasyon, at mga desisyon ng mga bansa. Mahalagang pag-aralan ang mga ito upang maunawaan natin kung paano maiiwasan ang ganitong uri ng digmaan sa hinaharap. At higit sa lahat, upang mapahalagaan natin ang kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na episode. Bye!